Sen, meron ho kasing isang social media page na nag-publish ng mga congratulatory messages sa inyo eh. Pero mukhang ito kung tawagin yata ay parang nangungutya ito. oh, may tawag dito, nakalimutan ko lang eh, no? Ito po isa. Dito mo talaga makikita na maka-China talaga si Rodante Marpiluca pagdating sa kanyang temperament bilang politiko. That's why this man, we believe, should not be anywhere near power. Pinagyabang pa niya sa kanyang mga viewers sa kanyang TV program na pinahanap daw niya ang kritik niya sa social media. Pero dito, mukhang hindi pa rin naiintindihan ni Marpiluca kung gaano siya ka-lower ranked as a lawyer. Congratulations! Kasi hindi mo alam na ang backyard squatting analogy ni Justice Antonio Carpio ay sovereignty framing. Sovereignty framing daw po, hindi banter. Ang punto niya ay simple. Kapag inangkin ng kapitbahay ang bakuran mo at ayaw umalis, hindi yun kaibigan. Occupation behavior yun. Ang issue ay soberenya at karapatan, hindi pakikisama. Sen. So, tingnan mo lang yun. Yung palang justice na yun ang kanyang basihan. Aha. Anong soberenya ang pinag-uusapan natin? Yung land territory o yung maritime rights? Aha. Doon lang sila yung malabo eh. Pero Ano raw ang sovereignty na pinag-uusapan? Land territory daw ba o maritime rights daw? Medyo may tama naman dito si Marpiluca. Full sovereignty applies to land territory, internal waters at territorial sea hanggang 12 nautical miles from baselines. Samantalang pagdating sa EEZ o maritime waters, sovereign rights lang ang meron tayo o lahat ng coastal states. Pero ang tanong kasi Marpiluca, if you're watching this, did you even ask China or its ambassador in the Philippines that question? Kasi sa kanilang official statements, lalo na itong communication nila noong May 2nd of 2024, ang claim ng Beijing is that sovereign territory nila ang ating exclusive economic zone at pati na rin ang ilang isla na malinaw na pag-aari ng Pinas. Dito sa kanilang official statement, sinabi ng China, China was compelled to take necessary measures to safeguard our sovereignty and maritime rights and interests. Again, did Marpiluca even question this claim by China na napakalayo mula sa ating Kalayaan Islands at EEZ? Hindi. Kaya ang kapal ng mukha mo Marpiluca na magpahanap ng kritik mo. Feeling mo nasa China ka? Dapat si Marcoleta ang paimbestigahan at hindi ang mga Pilipino na nagtatanggol sa ating sovereign territory at sovereign rights from China. alam mo, sa dami ng kanyang congratulations, ako naisip ko, wag na lang nating patusin kasi puro panunuya lang at pangungutya. Pero gusto ko rin siyang i-congratulate, Nelson. Dahil sa dami ng congratulations niya, napag-isipan kong magwaldas ng 3 minuto. So, panoorin na lang ang buong pagmamaktol ni Marpiluca kung saan sinabi niyang pinahanap daw at kilala na raw niya kung sino ang nasa likod ng isang social media page na bumabatikos sa kanya. Sana ganyan ka rin katapang tanda pagdating sa China. Typical bully na matanda. Para lamang kilalanin ko kung sino siya. Nagtatago siya sa pangalang Nutriban. Okay. Pero ang kanyang parang ginagamit na parang mapagsino siya ay PM. O kaya siguro kung nakikinig si PM, kinumpleto na kita PM, ikaw talaga ay PMQ. Ayan. Para malaman niya na kilala ko na siya. Okay. Congratulations PMQ. Alam ko din na ikaw ay naglingkod sa o nagtrabaho sa GCash. O yan, maliwanag na kilala kita. Kaya kahit anong panunuya ang sabihin mo, alam ko, may nag-feed sa'yo, hindi naman ang layunin mo ay para paliwanagan ng ating mga kababayan, kundi palabuin ang lahat ng aking pilit na liwanagin. Ayan. Yun na lang. Congratulations, PMQ. ang haba ng ipinost nito eh. Halos Pakala niya PM lang siya. Hindi. So, kinukongratulate kita. Isip-isipin mo sa dami ng ginagawa ko, napagtyagaan kitang kilalanin. Ikaw si PMQ. O yan. Maliwanag yan. Ganun ba? Sa bagay, dito ay pag binasa mo nga naman itong post na ito, Walang kinalaman doon sa pinag-uusapan. Pinalalabo lang talaga eh. at saka yung